At malupit ang mga reaksyon ni Inday Sara sa kanyang talumpati sa sa Nagoya sa Japan. Nagpunta kasi siya ng Japan, inimbita siya ng mga Pilipino at tingnan nyo kung gaano siya tinanggap ng mga Pilipino. O eto yung kanyang mga sagot sa mga ginagawa nitong gobyerno. O ano natin to, panoorin natin, napakaganda nito mga bossing. Ramdam na ni Inday. Ramdam na ni Inday. Iba na yung aura niya. Hindi na siya galit. Oo, iba na yung aura niya. Alam niyo noong itong mga congressman, hindi na ginisa yung kanyang budget. Sabi niya, ako nanalo. Nanalo na ako. 1 taon matapos ang kanilang panghahayop, nanalo na ako. Ay, tingnan nyo. She's at peace. Nagpaluto pa nga siya 100 baka para ipalit yun at ipakain sa mga aatin sa rally sa Davao Oh, ganun na, kalmado na si Inday. Sabi ko naman sa inyo mabilis, iikot at babaliktad ang mundo. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Paulit-ulit po ang pagpapasalamat namin sa pagkakataon na Salang laki ng tulong ninyo sa bayan natin. Kaya masakit sa akin kapag tinatanong kung ano ba ang ginagawa ninyo sa abroad. Ang ginagawa namin sa abroad ay nakikinig sa mga OFW, sa mga overseas Filipinos. At nagpapasalamat sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa mga padala ninyo sa Pilipinas at sa inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas, ay sigurado matagal na lumubog ang bayan natin. Kaya kailangan maintindihan yon ng Marcos administration na napakahalaga ng kontribusyon ng OFW sa ating bayan. Kaya kami ba inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas. Ang susunod. Anong panawagan ng mga OFW? Marcos resign. Yan ang tamang panawagan. Why would you still want to keep someone that keeps on hurting you? Wow. Di ba? Malimbawa, may jowa ka. Oh, may jowa ka, no? Tapos yung jowa mo, babaero, manyakol. Oh, adulterer, bigamist. Oh, ngayon, binigyan mo siya ng pagkakataon. Binigyan mo ng pagkakataon, bati-bati na kayo. Oh, peace be with you na, ganun. Punta kayo ng simbahan, pag Katoliko, may ganun Tumingin ka sa iyong katabi at sabihin mo, peace be with you. Peace be with you. O, diba? Sabihin nung lalaki, patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Sabi na nga ni Father, patawarin mo na ako. Ang Diyos nga nagpapatawad Ikaw pa. Kamali ako sorry. Hindi na ulitin. Tangin na sa tingin yun, hindi namang mamanyakol yan pagka nakahanap ng pagkakataon yan. Sa tingin yun, hindi naman bababae yan. O, kung halimbawa naman, girlfriend, babae. O, sa tingin yun, hindi naman lalaki yan. O, pag binigyan nyo ng pagkakataon yan, bati-bati ulit kayo. Pag nalingat ka, putang inang yan, nang bababae ulit yan. Sa babae naman, ang lalaki yan. Hindi na magbabago yan. Magbabago. Yan si Bongbong, kapag binigyan nyo pa yan ng pagkakataon, wala na yan. Pagka nalingat lang kayo ng kote, hindi na yan magnanakaw sa flood control. Sabihin niyan, ayan na, gaganda ng mga flood control. Ayos na, solid na.
Magnanakaw yan sa ibang bagay. Hindi lang naman flood control ang pinagkakitaan eh. O, di ba? Sabi nga ni Chavit Singson eh. Tingnan ninyo yung mga proyekto nila sa Ilocos Norte. Yung Cat's Eye, yung mga solar light. At kung ano-ano pa, mga kalsada, di ba? Hindi nakikita nyo naman yung kalsada, buo pa, binabakbak na. Oh, di ba? Ganyan yung mga yan. Hahanap lang sila ng paraan kung saan nila ulit sila mangungulimbat. Aayusin nila itong flood control project, gagawa sila ng mga gandang mga flood control. Pero magnanakaw sila sa ibang bagay. Pwedeng sa edukasyon, pwedeng sa kalusugan, pwedeng sa Department of Transportation, Department of Tourism, pwedeng doon. Pwedeng ang nakawin nila yung sa PCSO ulit. Magpanalo ulit ng mga dami na lotto winners. Grabe yung daming korupsyon. Hindi lang sa flood control. Grabe, nawala na nga yan eh. Si Rapi Tulfo, iniimbestigahan niya nun eh. Oh, di ba? Yung mga nananalo sa loto, nasaan na yung balita na yun? Wala na. Oh, marami pinagkakitaan ng ang Pilipinas. Customs, smuggling. Di ba? Nasolve ba yun? Hindi naman. Oh, itong flood control, malaking issue, nagrally tao, sosolve nila yung flood control. Pero customs, smuggling, presyo ng bilihin, security of tenure, wala. O ganun pa rin, same na trabaho ang gagawin niya kasi nga binabayaan niyo siya dun eh. Hindi niyo siya tinatanggal eh. Oh, 'di ba sa isang kumpanya, halimbawa, nasa sales kayo. Meron kang empleyadong isa na tamad. Masipag ng mga kasamaan pero siya tamad. Hindi siya kumukota. Kumikita yung kumpanya nyo, hindi kayo nalulugi kasi nga kumikita lahat, yung isa hindi nagtatrabaho. Siya lang ang hindi kumikita. Anong gagawin mo dapat doon? Tanggalin mo yun. Kasi pabigat siya sa grupo. Tanggalin mo yun, di ba? Kasi pag hindi mo tinanggal yun, putsang ina sa tingin mo, sisipag yun. Eh nung tamad nga siya, hindi mo siya tinatanggal eh. Paano pa siya magsisipag? Tanginang mga utak yan. Mamaya po, pag-uusapan natin kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niya po ang mga pagtitipon na ganito. Dahil kapag nagkakausap po kami, ay sinasabi po namin sa kanya. At yung kung anong nangyayari, anong nasa balita, anong nangyayari sa pamilya, at pinapadala niya yon sa abogado. At yung abogado naman ay pinapakita yon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag kami ay magkausap doon sa detention unit, sinasabi niya lagi, nagpapasalamat siya sa mga dasal ninyo. Dahil lumalakas ang loob niya at paniwala niya maraming mga at sa kanyang kalagayan dahil sa pagdarasal ng sobra, milyon-milyon nating kababayan. Pinapaabot niya ang pagpapasalamat niya sa inyong lahat. Kahit saan po ako pumupunta,
noon ang unang tinatanong sa akin, kamusta na ba si dating Pangulong Duterte? Ang sunod na tinatanong sa akin, kailan ba uuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kahapon po, tumawag siya sa akin. Tawag siya sa akin, sabi ko sa kanya, ang huling tawag, sabi ko, ang daming nangyari. Simula Monday hanggang Friday, ang huling tawag mo sa akin, noon pang nakaraang Friday. Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo ata ako tawagan. Sabi niya, hindi man siya nagtampo, ma'am, kasi wala naman akong, hindi man siya nagtampo. Sabi niya, hindi man nagagalit ang term na sinabi niya kahapon. Ang sabi niya is, dili siya nanloon, ma'am. Nangyayari sa atin sa Pilipinas, korupsyon. Parang, ayan, nabalaka. Yes. Nabalaka. Nag-aalala. Pasailo ah. Uy, umuna-muna nabayanin akong Tagalog sa tinuod lang. Uy, binuang ba? Kaya ba mo hinay na kay ko may istorya kay ginahuna-huna pa na ako. Unsa gani ning Tagalog ani? Pangako. Saad? Pangako. Pangako. Dili ma'am ko pwede magbinisaya ma'am kay ang uban dili makasabot. Kinahanglan nyo mag-tinagalog. Pero muna-muna na gini. O sa to? Nabalaka, nag-alala. Nag-alala siya sa mga pangyayari sa Pilipinas sa korupsyon. Tapos, ikinento ko sa kanya, thank you, ikinento ko sa kanya, ay sorry, ito pala ang sasabihin ko kanina at nakalimutan ko, ito pala yung unang-unang sasabihin ko sa inyo. Kasi marami kanina ang lumalapit sa stage para magpa-picture. Meron po tayong oras mamaya para po sa kamustahan. So ayusin lang po natin yung linya natin mamaya para sa 1:1 na picture. Solo photo. Galing, no? Solo. Yan ang presidente ng Pilipinas. Hindi katulad di Bongbong, putang ina, pag kami nagpapapicture, kala mo mabango. Kala mo naligong putang ina, nagdudugo naman yung bunganga. May gingivitis naman ang puta. Kung pagka umiwas sa mga nagpapicture, kala mo artistang hayop, mukha naman lupa. O si Inday, yung bango-bango. O, di ba? Kahit 3 araw di maligo to, amoy angel's breath pa din to, amoy baby cologne. Di ba? Tingnan mo, sino mag-asawa? Putang ina, mga mukhang ugat. Mga mukhang ugat ng puno, parang mga mukhang kamoting kahoy na binunot mo sa lupa. Sila nila Torre, putang ina ang lalagkit. Pati yung mga vlogger nila, ang papangit. Si Nino Barsaga. Okay, nag-inan yan, yung mga Mima. Putang ina mga mukhang kuko ng paa. Di ba? Tingnan mo naman, ang mga DDS, press na press. Kita nyo ba yan? Kita nyo ba yung jawline ko? Ha? Pucha, Baker baby yan. Antayin nyo. Diretso, Inday. Kaya, wag po kayong mag-alala. Ako yung nag-aalala. Alam niyo bakit? Anong nangyari sa amin sa Kuwait? Ilan tayo dito ngayon? 1,000. O ganon yung sa Kuwait. Sabi 1,000. 900. Dami. 900 yung sa Kuwait. Sa venue namin. Tapos, mahaba yung pila. Nagtataka ako, bakit parang hindi nababawasan ito? Hindi talaga siya nababawasan. Sige, okay lang. Wala namang akong gagawin. Wala naman akong gagawin pagkatapos ng event. So, okay lang, picturean tayo ng picturean. So, tataka na talaga ako.
Hindi talaga siya nababawasan. Nandun lang lagi yung pila. Ganyan. Hindi na umabot dito yung dulo ng pila. Tapos napansin ko na, pag hindi nila gusto yung picture nila, pumipila sila ulit. Sabi ni Sir Berwin, magkulang tayo sa oras kapag isa-isahin natin yan sila. Sabi ko, Sir, unang-una, yung paulit-ulit, hilain yung palabas yan sa pila. Kasi kawawa yung mga nasa likod na sisingitan ng paulit-ulit ang na pumipila. Tapos sabi ko, yung may mga picture na dati, sino yun? Hoy, kunwari, wala Yan. Sino ang may picture na? Yan. Huwag na kayong pumila. Ha? Para hindi tayo magkulang sa oras. Kasi 9:31, palayasin daw tayo dito. Bakit ganun dito sa Japan, no? Nakalagay doon sa tindahan, magbubukas daw siya ng 9:05 ng umaga, tapos magsasara siya ng 9:20 ng gabi. Kagabi, pag lakad kami papunta doon sa tindahan, 9:20, sinara niya yung... Sabi ko, grabe, may hangyo ning lugaran eh. Sarilo namin. Tumayo siya doon, mas sinara niya sa mukha namin yung... Yon ang maganda sa Japan, disiplina. At ang mga Pilipino sumusunod sa Japan pagkadating sa disiplina. Pero ewan ko sa Pilipinas, ba't walang ganun? So yan, papalayasin daw tayo ng 9:31. So anong oras na? So maglinis ng 5 minutes. So, ano ang mood niya kahapon? Hindi nga niya nagugustuhan yung balita na nangyayari sa Pilipinas. Hindi niya nagugustuhan yon. At tinatanong niya ako kung anong ginagawa. Ganyan. Tapos nagtanong siya sa pamilya, kumusta ka na? Sabi ko, okay man lang ako pa. Nandito ako sa Japan kasi meron kaming rally. Bukas, Sabado at sa Linggo. Okay lang ako. Tapos sabi niya, kumusta ang mama mo? Tapos sabi ko, okay. Diba? Kung kailan tumanda. Sabi niya, kumusta ang mama mo? Sabi ko, okay man lang siya. Nandyan siya sa Hague. Kasi, schedule ng pagbisita niya sa iyo. So mamaya hapon, magbisita na yon sa iyo. Sabi niya, ganun ba? O sige, babay na. Duda ko, maaga siya naligo. No? Kumain maaga, naligo ng maaga, excited. Imagine, sabi ko sa kanya, andyan man siya sa Hague. Sabi ko, siya man ang magbisita mamayang hapon. O sige, babay na. Mga tigulang, kiringking. Wala pa anuhan niyo ako ng oras ha, kasi sarahan tayo ng 9:31. Warningan niyo ako. Anong oras tayo magsimula sa picture taking? Ngayon na? Hindi pa ako tapos sa aking message. Ayaw niyo pag-usapan si BBM? Gusto! Ayaw na? Suman ni sila. Uy, picture lang may gani ninyo diri.
Saman mo, uy, naatay trabaho ba? Ang trabaho nato, ayuso na nga to ang nasod. May trabaho tayo, ang trabaho natin, ayusin ang bayan natin, hindi... Bakit kayo papicture na kaagad? Sir, anong oras ang picture taking magsimula? Mahadlok yung ko. As in, kay nga no, nakitaan yun ako, gisaradaan yung ko gahapon lagi. Sanaw. Anong oras ako magsimula sa picture taking ko? Ano oras magsimula ang picture taking? Ha? Ay, ngayon na? Ay, tinuod di ay. Sa oras naman di ay. Oh, what, 9:30? Hanggang 9:30 tayo? 8:15 Mamalhin ta dito sa gawas. Nga naman di ay. Ay, si Ma'am Risa, oh. Man. Ang kanyang abogado nag-file na ng petition for jurisdiction. Sinasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na noong pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yan ang sinasabi ng abogado niya. At maraming legal experts at meron siyang kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama nga, hindi na kayo pwedeng mag-imbestiga. Dahil tapos na yung 1-year period na pwede kayong mag-imbestiga after withdrawal. Ay, hindi ko alam yan, ma'am. Hindi ko pa alam kung makakauwi siya, ma'am. Hindi ko lang masagot kung kailan. Oh my God. Bring him home alive! Pangalawa na final ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo, sandali lang. Ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang. Dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos,
Ayun. So yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi. Oo, yes sir. Pero kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwedeng basta na lang siya papasok doon sa bansa na yon. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Kung nakikita nyo, kumontra sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niyang kaibigan. Ang laki ng network ng supporter. Yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi sa opening statement ng abogado ni dating Pangulong, sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Inday Sara ay hindi namin papalabasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga nila yan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate. Sa kaso. Dahil mahirap siyang engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niyan sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So ibig sabihin, alam natin kung saan siya hahanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila ay posibleng mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima, buhay na buhay lahat ng... Oy, ma'am! Buhay na buhay lahat ng buhaya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at